So ayan guys, mag-assemble tayo mga kalikot ng computer para sa ating mga PisoNet. Nasira na kasi mga kalikot yung mga motherboard ng mga unit natin. Tapos mamaya mga kalikot, i-unbox natin yung mga in-order nating motherboard sa online. Kaso nga lang mga DDR3 siya kasi yung mga ikakabit nating CPU at saka yung RAM niya is pang DDR3 lang siya. So mamaya guys, i-unbox natin. So bago natin umpisan mga kalikot, shoutout muna natin yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout kay RDB Sabaydan, Ayag Agapito, May De La Cruz, Janelle Sopi at Meljon Gonzales. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. A few moments later. Ito na mga kalikot yung mga motherboard natin. Sinalpak ko na yung processor niya, tapos nilinisan na rin natin yung mga fan niya. So ito guys, Gigabyte E55 at saka Asus A85. Ang nakasalpak dito na processor dito sa ating Asus A85, AMD E6 6400. Tapos dito naman sa ating Gigabyte na A55, AMD A6 7400. So same lang sila na socket FM2, DDR3. Ayan, ilagay na natin yung kanyang mga blower. Tapos test natin isa-isa. Tapos naka-ready na rin yung ating power supply at saka yung kanyang hard drive. At syempre kailangan din natin ng monitor kasi i-format natin siya para pagsalpak natin doon sa ating PisoNet, ready to use na. Yung isa muna guys, yung ay ilagay muna pala natin tong mga fan. Tapos lagyan natin siya ng thermal paste. Yan. So itong video na to mga kalikot, share ko lang kung paano mag-assemble para sa mga CPU ng PisoNet. Gagamitin natin kasi ito guys para sa ating PisoNet. Lagyan muna natin ng thermal paste. Kapag naglagay kayo guys, konti lang kasi magpa-flat rin yan. Kapag sumobra siya, pupunta rin siya dito sa gilid. Saka natin ilagay itong fan, processor fan. Saka ilagay na rin natin tong kanyang supply ng kanyang fan. Yan. Wag nyo lang masyadong damihan para hindi masayang yung ating thermal paste. Yung katamtaman lang na mag-flat siya para pang absorb niya lang sa init. Tapos lagyan na rin natin siya ng RAM or memory. Ito. Tapos ilagay na rin natin yung 24 pin ng ating PSU or power supply. So dito siya nakalagay. Tapos yung kanyang 4 pin. So itong isa. Ayan. So ilagay rin natin dito sa bandang taas. Yan yung 4 pin din. So kung saan yung lock nya, sundan nyo rin yung lock dito sa terminal dito sa board. Ayan.
Hindi mo naman mapapasok yun kapag baliktad. Tapos ilagay na rin natin yung signal ng ating monitor. Ito yung VGA. Ilagay natin dito sa likod ng motherboard natin. So kapag nagsisimula ka pa lang bilang computer technician, so para sa inyo ito mga kalikot, kung paano tayo mag-assemble ng computer. Kapag sa PisoNet nyo guys gagamitin yung computer, sa akin kasi open lang siya, wala siyang casing, parang ganito na lang, kalansay. Try na natin siya mga kalikot. Pag-displayin muna natin kung magdi-display yung board na binili natin. Tapos power na natin. Kapag hindi nyo guys alam kung paano i-power, so dito sa kanyang board, ayan, may makikita kayo dyan na power LED, HDD LED, power button, reset. Yan, so dito tayo sa power button. Kapag wala kayong switch, pwede nyong gamitan ng flat screwdriver or basta masundot nyo lang. Ayan. Ayan, so na power on na natin siya. Nag-on na rin yung ating power supply. So check natin kung magkaka-display siya, kung okay yung nabili nating board. Ayun, so nag-display siya mga kalikot. Lagyan natin siya ng keyboard para ma-set up natin yung kanyang BIOS settings. Tapos mamaya mga kalikot, ipo-format natin yung kanyang hard drive para lagyan natin siya ng operating system. Tapos lagyan na rin natin siya ng mga application. Power ulit natin. Kapag hindi nyo alam guys kung paano pumasok sa kanyang BIOS settings, kapag naka-restart siya or pinower nyo siya, i-press nyo lang mga kalikot yung depende sa board kasi yan, mayroon yung board na delete lang, mayroon yung board na F1, F2. So i-press lang natin, continue, yan, hanggang sa pumasok siya dyan. Tapos okay natin, ayan, nakapasok na tayo dito sa kanyang BIOS settings. May pagpipilian naman dito para kung gusto nyong yung advanced mode or i-default muna natin siya. Ayan o, F5. So press lang natin dito sa keyboard yung F5. Yan, para i-default settings natin. Tapos dito tayo sa advanced mode, F7. Yan, press lang natin yan. Ayan. So ibig sabihin yung pinag-orderan natin ng motherboard, legit siya. At saka malinis yung motherboard. At saka syempre okay yung binigay sa atin. So mamaya yung isa ititest rin natin. At saka may mga video naman tayo mga kalikot kung paano mag-setup ng mga parts sa PisoNet. So check nyo na lang sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Tapos meron din tayong mga video doon kung paano tayo mag-troubleshoot ng mga PisoNet, yung kadalasang nasisira sa PisoNet. Ngayon lagyan na natin siya ng hard drive. Tapos kailangan din natin ng SATA cable. Yan. Tapos dito mga kalikot sa kanyang board, may salpakan siya ng SATA cable. Yan. So mamili lang kayo dyan kung saan nyo ilalagay. Tapos ilagay natin dito. Yan, may maliit malaki ito kasi sa supply ito. Yung pinakamaliit, yan yung sa SATA. Yan. Tapos kailangan din natin ng supply galing dun sa ating power supply. So off ko muna siya. Tapos i-reformat na natin siya mga kalikot. Ayan, so dito may awang yung ating supply. Doon rin natin ilagay yung awang niya sa may, ayan o, yung may bukol na yan. Sa bagay hindi nyo rin mapapasok kapag baliktad. Ayan. So ganun lang yung pag-setup ng CPU unit. Kailangan natin ng board at saka yung kanyang processor, memory, at saka yung kanyang hard drive. Tapos PSU or power supply. So yung gagamitin natin, mouse, keyboard, syempre, at saka yung monitor. So ngayon mga kalikot, i-reformat natin siya. Kailangan lang natin ng USB na bootable. So may laman na tong Windows 10. So i-reformat na natin siya. So kailangan guys kapag nag-reformat tayo, dito sa ating
USB slot. Ayan. Dito kasi guys may 3.0 yung USB niya, may 2.0. So kapag nagre-reprogram kayo, kailangan dito tayo magpa-boot sa kanyang 2.0. Itong hilira ng LAN port niya. Ayan. Kasi kapag dito natin pinag-boot yung ating USB 3.0 to, minsan wala pa siyang driver, kaya kapag nagre-reformat tayo, mag-i-error siya kasi hindi pa support yung or wala pa siyang driver. So kailangan nasa 2.0 na port tayo magsasalpak ng ating bootable USB. Power on na natin. Tapos papasok ulit tayo guys sa kanyang BIOS settings or BIOS setup. Press lang natin yung F1 or delete, continuous or delete. Ayan. Ayan. Pindutin ulit natin yung F7 para advanced mode. Ang ingay naman ng aso na yun. Tapos punta tayo dito sa boot. Yan. Ngayon hanapin natin yung hard drive na nakasalpak, tapos yung ating USB plus drive. So ibaba lang natin siya. Ayan. So dito guys, na-detect na yung kanyang hard drive. So ito siya, yung 500 GB. Tapos ito naman yung sa ating USB plus drive. Yan. So dito natin i-select sa USB plus drive. Yan. Tapos enter natin para mag-boot siya dito sa ating USB plus drive. So ayan guys, nag-boot na yung ating USB plus drive. So siyempre pipili natin yung 64-bit. Yan, Windows 10 64-bit. Enter natin. Ayan, ilagay natin sa next. I-next na natin siya. Yan, gamit lang kayo ng keyboard sa tab para mailipat lang natin sa next. So kung may mouse naman kayo, pwede nyo naman i-point na lang kaagad sa next. Yan, enter natin, tapos install. Tapos i-share ko na rin sa inyo guys kung paano tayo mag-reformat or mag-reprogram. So dito, ito yung pipiliin natin. I don't have a product key. So magtatab lang tayo para mapunta doon sa ibaba. So gamit lang tayo ng tab, yan, para maibaba natin dito. So kung may mouse kayo, mas madali. So enter na natin. So dito mga kalikot, pwede tayong mamili ng kung anong Windows na gusto natin. Mayroon tayong home single, education, yan, pro. Yan. So dito tayo sa Pro. Tab ulit natin para mapunta sa next sa baba. Dito. So enter natin. Check lang natin yung box. Yan. Space bar. Yan. Tapos next ulit. Enter natin. Tapos dito tayo sa custom. Enter. So ayan na guys, pwede natin i-delete lahat ng laman ng hard drive. So dito mga kalikot, kapag may laman yung dating hard drive nyo or may mga files kayo doon, bago nyo siya i-format, kailangan alam nyo yung kung saan yung mga files nyo or yung mga importanteng files nyo. So sa atin, gusto kong i-delete lahat para ma-refresh siya. Yan, punta lang tayo dito sa delete. So kailangan pumunta rin kayo sa mga partition na yan. Yan, i-delete natin. Pero kung may mga importanteng files kayo, so dapat kapag nag-format kayo, kailangan alam nyo kung saang drive siya na i-save yung inyong mga importanteng files. So dito tayo sa partition 1, i-delete natin. Yan, punta lang kayo dito guys sa delete. Yan, enter natin. Ayan, so na-delete na siya. Ibaba ulit natin, delete. Yan. So ganun lang mga kalikot. Yan, hanggang sa ma-delete lahat. Tapos magki-create ulit tayo. Ayan. Ngayon guys, kapag nag-create naman kayo, punta lang kayo dito sa new. Yan. So kung hindi nyo kabisado sa keyboard, gumamit lang kayo ng mouse. Mas madali. So dito guys sa size, kailangan mag-create kayo ng size ng partition na gusto nyo. So kapag 5
500 GB kasi yung ating kabuuhan na hard drive. Pwede natin siyang hatiin. Nasa sa inyo yan kung hatiin nyo siya sa 3 or hatiin nyo sa 2, so pwede rin. So kapag nagpartition tayo, yung 100 GB equivalent nun 100,000. So kailangan, so kunwari 500 GB itong hard drive natin. So parang nasa 500,000 siya. So kung magpa-partition tayo, kung gusto nyo yung 200,000, so yung equivalent nun 200 GB. Dito sa ating unit, 500 GB siya. So ang gagawin ko lang, bali 200 GB lang yung gagawin nating system niya. So yung natira, yun yung paggagamitan natin ng mga files. So ang ilalagay natin guys, 200,000. Yan, dito sa size. So kapag na-type nyo na yung 200,000, ilagay natin dito sa apply. Yan, i-apply natin. Tapos okay. Ayan, so naging 195 yung sa primary niya sa partition to. So round off nun 200 GB. So may natira siyang 270.4 GB. Yan, ibaba lang natin siya guys dito. Ngayon i-create ulit natin itong kahati niya, yung hinati natin. So i-new natin siya. Yan, ilagay natin sa new. Tapos syempre nandito na yung mga natira. Ngayon click naman natin yung apply para ma-create natin siya. Ayan, apply. So ayan guys, naka-partition na siya. Pero yung gagamitin natin para sa ating operating system, itong 195, yung run off niya kanina na 200 GB na ginawa natin, yung 200,000. So ilagay lang natin dyan sa partition to. Tapos next na natin. Ayan, next lang dito sa baba. Yan, enter natin. So antayin lang natin hanggang matapos yung installing ng kanyang operating system. So medyo matagal siya, kaya update ko na lang kayo mga kalikot. A few moments later. Dito na tayo sa kanyang region. So yes natin dito. Tapos yung kanyang keyboard layout, US din, yes natin ulit. So skip na lang natin siya. Yan. Dito naman sa kanyang internet, click lang natin to, I don't have internet. Tapos dito tayo, continue with limited setup. Enter natin. Tapos yung name niya, bahala na lang kayo kung anong ilalagay nyong username. So yung sa akin, ilagay ko sa kanyang username, Pesonet1 na lang. Ayan, tapos next na natin. Yung password, wag na lang natin lagyan. So next ulit. Tapos accept natin yung kanyang mga privacy. Yan. Tapos accept ulit natin. So antayin na lang natin siya matapos mag-loading. Much later. Ayan, so natapos na natin siyang na-reformat. Tanggalin na natin yung ating bootable USB. So palitan natin siya ng pang-application naman na flash drive. So installan natin siya ng apps. Tapos check rin natin yung kanyang mga drivers. Lagyan muna natin ng mouse. Ayan, para mas madali tayong mag-install ng apps or application. So ganun lang ang pag-reformat ng Windows 10 Pro. Ngayon installan naman natin siya ng apps. Lagay na natin yung pang apps natin na USB. Punta muna tayo sa mga icon nya or yung ano bang tawag doon, desktop icon. Ayan, so i-click natin yung computer, tapos apply. Okay, ayan, para lumipat siya dito yung this PC.
Diyan natin makikita yung mga partition ng ating drive. Ayan. Tapos yung USB. So, right click nyo lang siya. Tapos, personalize. Pag sa Windows 10 to mga kalikot. Tapos, themes. Ibaba natin. Ayan. Tapos, dito sa desktop icon settings. Tapos, checkbox natin yung computer na to. Ito. Ayan. Tapos, apply and then okay. So, ganun lang. Para lumabas yung ating this PC. Kung i-off naman natin yung kanyang automatic updates, punta lang tayo sa search. Type natin yung services. Yan, enter. Tapos dito sa right side, scroll down natin. Hanapin natin yung Windows update. Ito. Double click. Stop natin siya. Tapos dito sa manual, i-disable natin. And then apply. Yan. Tapos dito tayo sa recovery. Tapos dito tayo sa restart the service. So ilagay natin take no action. So dito sa kanyang reset fail count, lagay natin 999. Apply. Ayan. So okay na siya. Tapos, type ulit natin yung regedit.msc. Ayan. Tapos, enter natin. Yes. So, dito guys, yung pangatlo yung piliin natin, yung local machine. Click natin yan. Tapos, software. Ibaba natin. Tapos, Microsoft. Baba ulit natin. Tapos hanapin natin guys yung Windows Update. Ayan. Tapos dito sa Windows Update, ayan. So mag right click lang tayo dyan, new. Tapos key. Ayan. Type natin Windows Update. So wala siyang space. Enter natin. Ayan. Tapos, right click tayo dito sa ginawa nating Windows Update. Right click, tapos new. Tapos, key. Yan. Type natin yung capital UA. Tapos, enter. Ayan. Tapos, dito guys, mag right click tayo dito sa kabila. Tapos, new. Tapos, dito sa D-word, 32-bit. Ayan. Tapos, ang ilalagay natin or itatype natin dito sa kabila sa new value, no auto update. Ayan. Enter natin. Tapos, magdo-double click tayo dito guys sa no auto update. Ayan. Gawin nating 2 yung 0 sa value data nya. Tapos okay. Ayan. So close na natin ulit. Tapos next ulit mga kalikot, type ulit natin yung gpedit.msc. Ayan. Enter natin. Tapos dito tayo mga kalikot sa administrative templates. Double click natin. Tapos Windows component, double click natin. Tapos dito sa right side natin mga kalikot, hanapin natin yung Windows Update. So nandito siya sa baba. Double click natin siya. Ngayon hanapin ulit natin yung configure automatic updates. Yan. So double click natin. Ngayon i-disable natin to mga kalikot. Ayan, click lang natin yung disable, apply, and then okay. Ayan. So, natapos na natin na disable yung kanyang automatic updates. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng mga application. So, kailangan may application rin kayong na-download para ma-install natin dito sa ating computer. So, dito guys, sa ating USB, yan, click natin. Kailangan pala, i-on muna natin siya. I-activate natin yung kanyang Windows.
So bago natin i-activate, i-off muna natin yung kanyang antivirus. So i-click lang natin dito sa side, tapos dito sa kanyang Windows Security. So share ko rin kung paano tayo mag-disable ng antivirus. So dito guys, yan, yung parang arrow na yan, i-click nyo yan, tapos dito sa Windows Security, click nyo siya. Tapos makikita natin dito yung Virus and Threat Protection. Click natin yan. Tapos punta lang tayo guys sa ibaba natin, tapos manage settings. Click natin yan. So i-off natin yung real-time protection nya. So ito lang yung i-disable natin. Yan. Click natin yon, tapos yes. Ayun. So naka-off na. Kung gusto nyo naman i-check kung naka-activate yung ating Windows or hindi, right click lang kayo dito sa this PC. Yan. Tapos properties. Check natin siya kung naka-activate or hindi. Yan. Down natin. May makikita kayo dito guys na change product key or upgrade your edition of Windows. So click natin yan. So dito guys, may nakalagay dito sa activation, unable to reach Windows activation servers. So ibig sabihin hindi pa siya naka-activate. Ngayon i-activate natin siya. So kailangan lang natin kailangan mayroon din tayong Windows activator or pang-activate. So ang gamit natin na activator, itong WinOp. Ito guys, nakakuha siya WinRAR. So ang gagawin muna natin, installan muna natin siya ng mga application, tapos i-activate natin siya. Kasi hindi natin ma-open yung ating activator kasi naka WinRAR. Ngayon wala pa tayong na-install na WinRAR. So installan muna natin siya ng WinRAR. So kung anong gusto nyong apps na i-install sa computer nyo, so nasa sa inyo yan. So na-install na natin yung WinRAR. Yan. Installan ko rin siya ng Power ISO. Kasi mayroon tayong mga drivers na naka Power ISO. Hindi natin siya ma-open kapag hindi naka-install yung ating mga apps na gagamitin. Yung katulad nga ng WinRAR kanina, hindi natin ma-install yung kanyang activator kasi hindi naka-install yung ating WinRAR. Ayan, install na natin. Tapos, syempre installan rin natin siya mamaya ng pang-browser natin na Mozilla Firefox or Google. Yan, install din natin mamaya yan. Tapos mga player natin. Like itong VLC, yan. Pang-play natin ng mga songs, video. Tapos, ano pa ba? Tapos, itong ating browser. Yan, kung 64-bit yung inyong operating system or 32-bit, so mag-download lang kayo ng pang 32-bit or pang 64-bit. Depende yan sa kung anong bit yung inyong operating system. So sa atin 64-bit. So yun yung i-install natin. So ganun lang mga kalikot ang pag-install ng mga application. Marami namang nada-download sa Google na mga apps na gagamitin natin or mga drivers. Ay parang kailangan nata ng internet to. So lagyan muna natin ng internet itong ating motherboard. So bago ang lahat mga kalikot, syempre bago yung ating motherboard, baka hindi nakaset yung ating clock or yung kanyang oras, date. Kailangan natin i-set up yung kanyang date, tapos yung kanyang oras. Kapag hindi kasi natin na-set up yan mga kalikot, hindi tayo makakakonect sa internet kasi yung date niya 2019 pa. Ayan o. So kailangan baguhin natin siya sa date na kung anong date ngayon. Click nyo lang dito, right click dito sa may clock nya, right click, tapos
adjust date time. Yan, i-share ko rin kung paano nyo baguhin yung date and time nya. So ito na yung lalabas, tapos ibaba natin siya dito sa may add clocks for different time and zone. So click natin yan, tapos date and time. Yan, set natin yung kanyang time zone, tapos click natin dito, hanapin natin yung, siyempre Philippines tayo, kahit yung Taipei na lang. Ito kasi yung lagi kong sinisit sa ating time zone. So ito kasi yung siniselect ko kapag dito tayo sa Pilipinas. Ginagamit ko tong Taipei. Yan, click natin yan. Okay. Tapos change date and time na tayo. Click natin yan. So kung ano yung date ngayon, click natin to. Tapos yung year. Tapos kung ano yung buwan ngayon, September. Tapos kung anong araw. Tapos yung oras natin, 1:29 or 1:30 PM. Baguhin natin dito. Yan, 1:30 PM. Yan, tapos okay na. So ganun lang ang pagpalit ng time and date. So dito guys, ayan o. Makikita na natin. So kabit muna natin yung ating internet. Lagyan natin siya ng LAN cable para magkaroon siya ng internet. Tapos dito natin isalpak yung ating LAN cable dito sa kanyang LAN port. Yan, para magkaroon siya ng internet. So may internet na siya. So ito guys, yan, kapag may makita kayong ganyan, ibig sabihin nakakonect na siya sa internet. Ayan, internet access. Install ulit natin yung kanyang Google Chrome. Ayan, so antayin lang natin matapos. Ayan, natapos na natin na install yung kanyang Google Chrome. Check pa natin kung ano pa yung mga i-install natin. Ayan, mga Plus Player. Ito guys, kailangan din to. Plus Player to ng ating mga browser, yung Firefox at saka yung kanyang ating Google na browser. Installan din natin siya ng Adobe Reader. Next natin, yan, manual ko lang siya. Ayan, finish na. Saka natin ngayon i-activate yung kanyang Windows. So naka-off na yung ating antivirus kanina. So ito yung gagamitin natin, yung WinOff. So ito guys, ayan o, naka-install na tayo ng ating WinRAR. Kaya ayan, pwede na natin siyang may-open kasi naka WinRAR mode na siya. So double click natin para ma-open natin siya. So ito na. So ayan na siya mga kalikot. Dito tayo sa KMS Autolite. Ito sa pangatlo. Ayan. Itong kahit saan naman dito sa auto or dito sa 64. Ayan, same lang. Yes. So kanina guys, na-check na natin, hindi pa siya activated yung kanyang Windows. Ngayon i-activate natin siya. So kapag ito na yung lumabas, click natin yung Activate Windows. Yan. So ganyan ko siya ginagawa. Antayin lang natin matapos siya mag-complete. Check natin mga kalikot. Yung kung na-activate siya, ganun. So ayun guys, nung clinic natin yung activate Windows, ito na yung lumabas. Ayan, Windows is not activated. Ngayon guys, ilipat natin dito sa gitna, ito sa install GBL key. Ayan, tapos Windows key. Ayan, click natin yan. Ayan, so ito ulit yung lumabas. May product ID na siya pero hindi pa rin activated. Ibalik ulit natin guys dito sa activation.
Ayan. Ngayon, activate ulit natin siya dito sa activate Windows. Tapos check natin dito kung mag-activate siya. So kailangan guys, kapag nag-activate kayo ng Windows na gamit ang KMS Auto Lite, so kailangan naka-off yung ating antivirus. So ayun na guys, ito na yung lumabas. Windows is activated using your organization's activation service. So ibig sabihin yan, naka-activate na yung ating Windows. So okay na siya mga kalikot. Close na natin. At least na-activate na siya. So ganun lang ang pag-activate ng Windows na gamit yung KMS. Ngayon naman mga kalikot, check rin natin kung kompleto yung mga drivers niya. Drivers ng motherboard. Yan, right click kayo dyan sa My This PC Properties. Tapos ibaba natin, scroll down, hanapin natin guys yung device manager. Yan, click natin, check natin kung may mga kulang na drivers. So kompleto naman yung drivers nya, pero ang titingnan natin dyan mga kalikot kung updated yung mga drivers, lalo na guys dito sa kanyang display adapter. So click natin yan, ayan o. So okay naman, nag-update siya nung siguro nung pinormat natin. So nakalagay na dyan AMD Radeon. So ibig sabihin mga kalikot, kompleto na lahat yung mga drivers nya. So okay na. Restart natin. So ganun lang ang pag-reformat. Tapos kung yung mga ginawa natin, nagbago ng date and time, ano pa ba yung ginawa natin, maglagay ng apps, tapos kung paano tayo mag-activate ng Windows. So yun yung mga ginawa natin guys. So sana masundan nyo siya. Tapos mamaya mga kalikot, i-check rin natin yung isang board, pero hindi na natin siya i-video isa-isa kasi na-video na natin kung paano tayo mag-install ng or mag-reformat, tapos maglagay ng apps at saka kung ano pang mga ginawa natin nung una. So ang gagawin ko lang dun sa isang motherboard, i-check lang natin kung magdi-display siya. Tapos same pa rin, re-reformat natin siya, lagyan natin siya ng apps, tapos yung mga ginawa natin nung una, so yun din yung gagawin natin dun sa isang board. Bali hindi na natin siya i-video, pero ipapakita ko rin sa inyo kung magdi-display yung isang unit natin. So ayan guys, okay na. Ayan, nasa Windows na siya. So okay na mga kalikot. Okay na itong isang unit natin. Pero ang importante dito sa ginawa natin mga kalikot, mapag-display natin yung na-order natin sa online na motherboard. So at least okay naman siya. Ayan, okay na itong isang unit natin mga kalikot. Next natin yung isang motherboard natin. 2,000 years later. Assemble ulit natin yung isa. Ayan. Ito yung gigabyte. Lagyan na natin siya ng RAM. Bali tag 4 gig yung isang slot. So bali 8 gig lahat yung ilalagay natin mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot, tapos na-plug na natin. So dito guys, kapag i-power on nyo ulit, check nyo lang yung label ng motherboard. Ayan, may nakalagay naman dyan, power, reset, ganon. Power LED, HDD LED. Ayan. So check nyo lang dito sa mga pin. So sana mag-display siya para okay lahat ng mga na-order natin. Power na natin siya mga kalikot. Ayun. Tapos check natin kung magdi-display. Ayan guys, may display ulit yung isang motherboard natin. Pasok lang tayo sa BIOS or BIOS settings. Ayan.
So same procedure pa rin mga kalikot, yung kung ano yung mga ginawa natin nung unang board or unang motherboard, ganon pa rin yung proseso na gagawin natin. Ayan, okay siya mga kalikot, nag-display naman, okay naman lahat. Wala naman naging problema. Bali, installan na lang natin siya ng operating system niya. Tapos, same pa rin kung ano yung ginawa natin kanina. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin para dito sa binili nating dalawang motherboard. So, ganun lang mga kalikot kapag gusto nyo mag-assemble ng PC or personal computer nyo. O di kaya kapag gusto nyo mag-assemble ng para sa PisoNet. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. At saka maraming salamat din sa mga suporta nyo. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.